katok, it's time to talk and talk dito sa inyong Laika Vlog. Narito ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito na ang pamagat ng aking ikwento sa inyo, ang pangakong hindi ko gagayahin ang yapak ni tatay. Dito natin alamin at pakinggan ang kwento ni Kiko, isang anak na lumaki sa bahay na laging puno ng takot, sigawan at sakit. Lahat dulot ng kanyang sariling ama na si Tatay Berto, na laging lasing at laging nananakit kapag nadadala ng alak. Kaya huwag kayong aalis, manood kayo at makinig hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kaya tara, simulan na natin. Ang istorya ni Kiko. Lumaki ako sa bahay na laging amoy alak, sigawan at iyakan. Bawat gabi, hinihintay namin kung umuwi ba si Tatay Berto na payapa or masama ang timpla, pero madalas laging masama paglasing siya. Lahat ng bagay nagiging dahilan ng galit, nananakit at sumisigaw at sinisira ang mga gamit namin sa loob ng bahay. Kami ng mga kapatid ko, sanay na kaming magtago sa sulok, yakap-yakap ang isa't isa habang umiiyak ang aming ina. Noong lumaki ako, akala ko ito na ang normal. Akala ko noon, kapag puno ka ng galit at lungkot, wala ka ng ibang pagpipilian. Dumating yung point na may mga barkadang nagyaya sa akin na sinabihan ako na, uminom ka na lang, Kiko, para makalimot ka sa lahat ng mga problema. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, halos sumuko na ako. Sabi ko sa sarili ko na, bakit hindi? Ganyan naman din si Tatay Berto, di ba? Baka nga ito ang solusyon. Pero noong hawak ko na ang baso, bigla kong naalala lahat. Naalala ko yung takot ko noon nung bata pa ako. Naalala ko yung sakit na nararamdaman ko tuwing nakikita kong nasasaktan na si nanay at ang mga kapatid ko. Narealize ko agad na hindi ito yung gusto ko. Ayaw kong maging katulad ni tatay. Dito ko natutunan ang aral na dadalhin ko habang buhay. Ops! By the way, meron akong sasabihin sa inyo ngayong nanonood dito sa aking video. Meron ba kayong napulot na kaalaman dito? Hoy! Number 1, huwag magpadala sa emosyon. Tama, hindi ka dapat magpapadala sa iyong emosyon, no? Kahit gaano pa man kasakit yung pain mo, kahit gaano kagalit o kalungkot, huwag mong hayaang kainin ka ng damdamin na yon. Ang sakit na nararamdaman mo ay hindi dahilan para sirain mo rin ang sarili mo. Number 2, huwag sumunod sa mga maling barkada. O diba? Yung mga taong yayayaya sa'yo na mag-inom, na sinasabi nila na makakalimutan mo yung problema mo, pre, kapag uminom ka. Sila yung mga taong hindi totoong nagmamahal sa'yo. Ang tunay na kaibigan, iaangat ka, hindi yung ilulubog ka. Kaya dapat, huwag basta-basta magpapadalos, ha? At yun lang po mga katok, sana po ay meron kayong naintindihan at napulot na kaalaman ko. At yun lang po, bye-bye!